Alam mo ba na pwede kang makaipon at kumita ng 78,000 o higit pa sa pagbenta, ng custard cake? Hindi mo kailangan ng oven sa paggawa nito, kaya ano pang iniintay mo? Comment na sa baba kung tagsan ka. Oo, malay mo ikaw na yung susunod na mabigyan natin ng electric hand mixer. Okay? Kaya ito na, start na tayo agad. Magsalang tayo ng saucepan or lutuan, tapos lagyan natin siya ng asukal. Oo. Sa asukal, depende sa dami ng gusto mo ha. Pag nag-caramelize na, tsaka mo ilagay ulit yung panibagong asukal. Dito sa asukal natin, depende sa'yo kung gusto mong gayahin yung ginawa ko ha. Medyo sinunog ko kasi yung unang portion ng asukal. Tapos, nung nasunog, tsaka ko nilagay na panibagong asukal. So, ayan, nilagyan ko rin ng tubig. Oo. At tsaka natin nilusaw ulit. Nung nalusaw na lahat, pwede mo nang itabi yan. Oo. Pero wag mo naman patagalin yung pagtabi. Ihanda mo lang yung ano natin, yung molder mo na gagamitin. Pagkahanda mo, isalin mo agad yung caramelized sugar mo kasi mabilis yan mamuo kahit lagyan mo ng tubig. Oo, ganun lang. Ha? Okay, yung listahan pala ng recipe natin sa costing, ayan, ilalagay ko yung link kung saan makikita yung listahan ng recipe. Sa baba. Okay? Kung sa YouTube ka naman nanonood, panoorin mo lang hanggang dulo. Okay. Kung di mapindot yung link, isearch mo lang Foodie Par or Halo Mix. Sa next mixture natin or sa butter mixture, harina yung nilagay natin at saka asukal. Depende sa dami ng gusto mo. Naglagay din tayo dito ng baking powder at saka, ayan, asin. Iodize yung ginamit ko dito. Naglagay din tayo dito ng cornstarch. Maglalagay ka lang ng cornstarch kung ang gagamitin mong harina ay all-purpose flour. Pero kung cake flour na yung ginagamit mo, huwag ka nang maglalagay ng cornstarch. Oo. Ang all-purpose flour at saka cornstarch kasi ay pang substitute sa cake flour. Meron naman tayong stock dito ng cake flour, kaya nga lang kasi ito na nakasanayan kong mixture dito o timpla. Matagal ko na kasing recipe to. Tubig yung nilagay natin, tapos ayan, mantika. So, kung mapapansin nyo, ang dami ng mantika. Okay, sa butter kasi or cake mixture ko, yan kasi yung kailangan na portion. Pero kung gusto mong bawasan yung mantika, pwede naman. Oo. Yan, ganyan itsura ng butter natin. Tapos, tabi mo lang. Punta tayo sa custard mixture. Lagay tayo ng egg yolk. Bira lang akong gumawa ng custard or ng leche flan mixture na egg yolk lang ang gamit. Oo. Madalas may puti. Itlog. Oo. Okay, vanilla yung nilagay natin. Pero kung wala kang vanilla, pwede kang mag-substitute ng lemon or calamansi. Evaporated yung nilagay ko at saka condensed milk. Simutin mo kasi bawat latak niyan binabayaran natin. Oo. Pero kung ayaw mo simutin, okay lang naman. Oo. Choice mo naman yun. Tapos haluin mo lang siya hanggang sa ayan, madurog mo ng bongga yung mga namumuumong egg yolk. Pwede mong salain kung gusto mong mas makinis. Sa merengue naman natin, naglagay tayo dito ng egg white. Siguro din mo yung egg white mo hindi nahaluan ng tubig. Ha, hindi rin malamig. Oo. So, ano yan, iodized salt yung nilagay natin, tapos haluin mo lang siya. Kasi kapag ka may halong tubig or nagmo-moist yung itlog mo or malamig, mahihirapan kang gawing merengue. Yan. Oo. Para maiwasan pumalpak, ayan. Kailangan naka-room temperature lang yung itlog. Oo, at walang halong tubig. Suka nga pala yung nilagay natin. Ilalagay ang suka kapag ka nag-foamy na yung merengue, tas halo-halo lang. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, foamy yung ating merengue. Ang ganda ng pagkakagawa kapag sa stand mixer gumagawa ng merengue. Hindi pa nakakangalay sa braso, mag-iintay ka lang. Bongga. Okay, tas pagaluhin natin yung cake butter natin or cake mixture at saka yung merengue. Ayan. Unti-unti. Huwag mong bibiglayin ng bagsak ng butter sa merengue para hindi mawala yung pagka-fluffy ng merengue mo. Para pag niluto mo, pag in-steam mo, fluffy pa rin siya. Pagka nahalo mo na ng bongga, huwag mo naman over-mix. Mamamatay din kasi yung pagka-fluffy ng merengue mo o ng cake mo kapag ka na-overmix ka naman.
So, at balik tayo sa caramelized sugar kapag malamig na. Pwede mo nang isalin dyan yung custard mixture mo. Paalala lang, huwag mong mamadaliin ang pagsalin ng custard mixture sa pinaka-caramelized sugar mo kung mainit pa yung caramelized sugar, ha? Okay, tapos pwede mo na agad isalin dyan or ihalo yung, ayan, yung cake mixture natin sa ibabaw ng hilaw na custard. Huwag kang mag-alala, hindi yan maghahalo kahit itap-tap mo yan o itagtag mo ganyan. Oo, kasi hindi yan maghahalo dahil sa maringge, lulutang lang yan. Pagka kumukulo na yung tubig sa steamer mo, pwede mo nang isalang agad yung, ayan, yung ating custard cake na hilaw pa. Kung wala kang, ayan, kung wala kang parchment paper, gamit ka lang ng tela sa takip. Ayan, ginagawa lang yan para maiwasang matuluan ng tubig yung cake natin. O, galing sa steamer. So, ganyan lang kahina yung apoy. 20 minutes lang ang pag-steam. Gamit ka ng toothpick para ma-sure ball mo kung luto na talaga yung cake mo. Kung hilaw pa, pag inangat mo yung toothpick, basa pa dapat. So, kapag basa pa, i-steam ulit ng another 5 minutes. So, sa akin, sakto lang sa 20 minutes. So, hangon na natin yan. Oh, madali lang magluto nito, pero may mga times na nakakakaba kasi baka pumalpak ka. Pero, bantayan mo lang siya. May iwasan mong pumalpak yan. Ganun lang. Tinry ko lang itong iluto sa oven. Napansin ko, magkaiba ang texture ng cake. Oo. Kapag sa oven mo niluto at saka sa steamer. Much better, mas okay siya lutuin sa steamer kasi mas smooth at kakaiba yung texture ng pagka-fluffy ng ating cake kapag sa steamer niluto. So, itry nyo yun. Pwede nyo itry para malaman nyo. Yan. Mas maganda kung i-mold nyo siya, tatanggalin nyo siya sa molder kapag malamig na as in, or i-rep nyo muna. I-rest nyo muna para mas makinis yung bawat gilid or outer part nung cake mo. Okay, para sa listahan naman ng recipe at saka costing, nasa baba. Oo, yung link. Okay, pero kung sa Facebook ka nanonood, kung sa YouTube ka nanonood, nasa dulo ng video. Okay? Sige na, goodbye, good luck. Love you.